Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mahabang series ng kaulapan na patuloy nga na umiiral dito sa bahagi ng Mindanao at Palawan ay ang patuloy na pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ. Ito yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. At yung lugar na kung saan nagsasalubong yung dalawang hangin na ito ay nakakaroon tayo ng mga kaulapan at kasama ng mga kaulapan na yan yung mataas sa tsansa ng pag-ulan. So asahan nga natin itong area ng Palawan, buong Mindanao, some parts of Negros Island region. Asahan natin ngayong araw ang makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan. Makakaranas rin tayo ng mataas sa tsansa ng pag-ulan sa eastern section ng Visayas. Dito dulot naman yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko. Meanwhile, for Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magpapatuloy itong generally fair weather. Sasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantayang low pressure area o namang sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon magpapatuloy nga itong fair weather ngayong araw. Mainit at malinsangan pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulang mararanasan. In fact, sa mga susunod na araw or sa mga susunod na linggo, dahil itong second half ng May ay yung tinatawag natin transition period mula sa panahon ng tag-init papunta sa panahon ng tag-ulan, ay mas dadalas na yung ating thunderstorm activity. So for Metro Manila and most of Luzon, asan pa rin natin yung mataas sa tsansa ng late afternoon to evening na mga thunderstorms. Pero makakaranas pa rin tayo ng mataas sa temperatura sa malaking bahagi ng Luzon. So maximum temperature forecast for Lawag ngayong araw posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. 26 degrees naman sa bahagi ng Baguio at 35 degrees Celsius sa Tuguegarao. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 35 degrees Celsius. 33 degrees naman sa bahagi ng Legazpi at 31 degrees Celsius sa Tagaytay. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil nga sa pag-iral ng ITCZ, buong Palawan at buong Mindanao, as well as some parts of Negros Island region sa mga lalawigan yan ng Negros Oriental at Siquijor, makakaranas ng makulimlim na panahon ngayong araw, sasamahan yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Ngayong madaling araw pa lamang, may mga naitala na tayong thunderstorm activity o yung mga madaling araw na pag-ulan dito sa southern portion ng Palawan, as well as itong southern portion ng Mindanao. So, Zamboanga Peninsula, Barman, Soxargen, may mga early morning thunderstorms na tayo sa mga areas na ito. So, inaasahan natin later in the day, so especially sa hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi na ng Mindanao, as well as malaking bahagi na rin ng Visayas, itong central, as well as itong western portions ng Visayas, makakaranas na tayo ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan na dulot ng ITCZ dito sa area nga ng Mindanao. So, makakaranas rin tayo ng epekto nga ng easterlies, so mataas sa tsansa ng pag-ulan rin ang mararanasan dito sa area ng Eastern Visayas, particular na sa Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Kaya patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan, especially dito sa parts ng Southern Palawan at Southern Mindanao. Kaya umantabi tayo sa mga posibleng rainfall advisories or mga thunderstorm advisories na patuloy na ini-issue ng ating mga local Pag-asa regional centers sa mga nabanggit na lugar. Maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 32 degrees naman sa Puerto Princesa, 33 degrees Celsius sa Iloilo, 32 degrees Celsius sa Cebu, at 31 degrees Celsius sa Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw posibleng umabot ng 32 degrees Celsius at 31 degrees naman sa areas ng Zamboanga at Davao. Para naman sa ating heat index forecast ngayong araw para sa Metro Manila, posibleng umabot yung ating heat index ng 42 degrees Celsius. Buong bansa, highest heat index posibleng umabot ng 45 degrees Celsius, especially nga sa areas ng Cagayan at Pangasinan. So makikita natin dito sa ating
forecast heat index map na malaking bahagi pa rin ng Luzon as well as Visayas magpapatuloy yung danger levels of heat index. So, ito yung heat index na higit 42 degrees Celsius. So, mainit at malinsang ang panahon pa rin na ating inaasahan sa mga susunod na araw. Gayon pa man, kahit nandyan pa rin yung mga chance ng thunderstorms o mga tanghali, mataas na temperatura pa rin na ating mararanasan. Kaya iba yung pag-ingat na lang sa ating mga kababayang senior citizen o yung may mga existing medical conditions na kung maaari ay iwasan natin yung outdoor activities sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon dahil ito nga yung time period, yung oras kung saan na itatala natin yung matataas na maximum temperatures. Kung hindi man maiwasan yung ating outdoor activities ay magsuot po tayo ng light colored clothes, uminom ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, at manatili sa well-ventilated areas para maiwasan ang panganib ng heat stroke. Kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybay, inasahan natin ang mga pagbugso ng hangin, kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating extended weather forecast sa mga sunod na araw. So simula bukas, araw ng Martes, hanggang sa Biyernes, May 20 to 23, ay inasan pa rin natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ sa malaking bahagi ng Palawan, Mindanao at some portions ng Visayas. Pero inaasahan natin na starting on Friday or later in the week, unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan na ito. So improving conditions for most of the country, partly cloudy to cloudy skies na ang mararanasan for Luzon, Visayas at sa Mindanao. Gayunpaman, especially nga for the next 3 days dahil may mga naitala na nga tayong pagbaha sa ilang areas ng Mindanao sa mga nakarang araw, inasahan natin na mananatiling mataas yung chance ng flash floods at landslides dito sa southern Mindanao. Dulot pa rin yan ng pag-iral ng ITCZ. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa areas na ito. Patuloy tayong umantabay ng mga local advisories. Ito yung mga thunderstorm advisories, pwedeng rainfall advisories or heavy rainfall warnings na posibleng i-issue ng ating mga local pag-asa centers, especially in the coming days, para makapaghanda po tayo sa mga hazards ng pag-ulan na dulot ng ITCZ. Meanwhile, for Metro Manila or in general, most of Luzon, ay magpapatuloy yung warm weather na dulot ng easterly. So mainit at malinsang ang panahon. Magdala po tayo ng payong, pananggalang yan sa init ng araw, umaga at tanghali, pananggalang yan sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms hapon hanggang sa gabi. So inaasahan nga natin na in the coming days or in the coming weeks dahil nasa second half na tayo ng Mayo at tinuturing natin ito na transition period mula sa panahon ng tag-init o tag-ulan, mas dadalas na po yung ating mga afternoon thunderstorms. Dahil inasahan natin na starting sa kalagitnaan ng June ay unti-unti na magpaparamdam or makakaapekto yung hanging habagat sa ating bansa. So bottom line, mas dadalas na po yung ang ating afternoon rain showers or thunderstorms kaya ugaliin or lagi po tayong magdala ng payong.